pag-ibig sa mga kapatid. Di ba kapatiran ng tinutukoy dyan, Sis Luz? Opo. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Tuloy. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila. Ang mga tinatampalasan, na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkili, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, mga lalaki na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Alam mo kung bakit pinabasa ko sa iyo lahat yan, Sis Luz? Bakit po? Takang ideya. Nakikinig ba lahat ng MIC, ng KNP? Opo, andito po sila. Ang ideya, Brad Mel, ba't ko pinabasan tuloy-tuloy kay Sis Luz? Iniisip ko rin po, kapatid na Eli, pero hindi ko po Taka kaya ta eh. hindi ko po makuha yung parang pinakatumbok ng punto po dito, kapatid na Eli, in connection with the question. Tatanga-tanga ka, kaya ganun. Medyo po. Pero wala kang ideya, Sis Luz, ba't ko pinabasa yung buo? Iniisip ko nga po, Brad Eli, dahil po doon sa pinagmulan na mamalagi ang pag-ibig sa mga kapatid, ganun po ba? Kasi yung lahat nung detalyeng mga kasunod ay aral po sa kapatiran. Ganun po ba yon? Kasi, kaya mananatili ang pag-ibig sa mga magkakapatid. Pag maayos ang mag-asawa, ang mga manggagawa ay mahal ng kapatid. Nagpapasakop ang mga kapatid sa manggagawa. Tapos ang tema kasi, nakalimutan mo na yata yung tinuro ko sa iyo eh. Ang mga apostol kung magsulat, hindi random. Naalala mo pa yung Brad Mel? Opo, kapatid na Eli, hindi basta at random kung magsulat ang mga apostol, kundi may ano po sila eh. May Tawag ko pa nga, i-texto ko yan, ang tawag ko pa nga, may consistency ang kanilang sulat. Kumbaga sa nagmamatamis ng saging, sabi ng nanay ko nung araw, pag magmamatamis ka anak ng saging, tingnan mo muna kung may punto na yung arnibal. Pag may punto na, ibig sabihin, yung tulo ng arnibal, dire-diretso magkakadikit na yung arnibal. May punto na, ibig sabihin, malapot-lapot na. Ayun ang ibig sabihin ng may punto. Ibig sabihin, ang mga apostol kung magsulat, hindi kung ano na lang ang maisip isulat, yun ang isusulat. Meron silang team na sinusundan, may diwa silang ipinoportray. Naintindihan mo, Brad Mel?
Opo, kapatid na Eli, consistent sila sa sinasabi nila, hindi yung bahala na kung ano, kundi talagang may konteksto po sila, may focus po, kapatid na Eli, sa kanilang pagsusulat. At diyan sa Kapitulo 13, ang sabi ni Pablo, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Isinunod niya yung mga talatang magpapapamalagi ng pag-ibig. Huwag ninyong kalilimutan pagpakitaan ng pag-ibig yung mga kapatid na galing sa ibang lupa. Kasi, mga Ebreo yan eh. Sa panahon ni Pablo, may mga kapatid ng Romano, may mga kapatid ng taga-Tesalonica, baka mapunta sa mga kapatid na Ebreo sa Israel, huwag niyong makakalimot na magpakita ng pag-ibig sa taga-ibang lupa. Sapagkat sa paggawa nito, yung iba walang malay na nakakapagpatuloy ng mga anghel. Malaking bagay, mapatuloy mo yung anghel sa bahay mo, di ba, no? Tapos sa 3, alalahanin nyo ang mga may tanikala, yung mga manggagawa, gaya ng kayo na nangagagapos na kasama nila, at mga tinatampalasan na gaya kayo naman ang tinatampalasan sa katawan. Aalalahanin nyo may mga natanikala, yung mga manggagawa, yung mga sugo ng Diyos, alalahanin ng kapatid. Ibahagi ng kapatiran kasi yung manggagawa, di ba? Alalahanin mo. Kung may pag-ibig ka sa kapatiran, pati yung mga nangangalaga ng kapatiran, aalalahanin mo rin yun. Bahagi ng pag-ibig yun. Nakuha mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli, naintindihan po namin na lahat ng detalye na yung sumusunod, bahagi yon, paraan yon para manamalagi yung pag-ibig sa mga kapatid. Dinidetalye na po ni San Pablo yung mga punto para mabuo, mamalagi ang pag-ibig sa mga kapatid. Kaya isa-isa po Number 4, sabi, maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa. Hindi ba dapat ibigin ng lalaki ang asawa, ang babae dapat umibig sa asawa para walang mawasak na pamilya ang dyablo. Bahagi ng pag-iibigang kapatiran na yung mag-asawa maging tapat sa isa't isa. Tama? Tama po. Pag matibay kasi ang pag-asawahan o ang pamilya, matibay ang kapatiran, di ba? Opo. Tapos sa number 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ang hindrance kasi sa pagsupad ng tunay na pag-ibig, ang isang malaking hindrance, pag-ibig sa salapi Pag ang manggagawa umibig sa salapi, mawawala ang pag-ibig niya sa miyembro. Opo. Pag ang miyembro umibig sa salapi, mawawala ang pag-ibig niya sa manggagawa at saka sa kapatiran. Kaya para maging intact yung pag-ibig ng kapatiran, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. At ibinigay niya ang dahilan, kaya hindi tayo dapat umibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, di naman kita pagkukulangin, sa anumang paraan, di kita pababayaan. Tapos pagdating sa 6, masasabi pa natin buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Pagka may pag-ibig ka, sa pagsasagawa mo ng pag-ibig, ang Diyos ang katulong mo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo. Kaya sa 7, alalahanin nyo nagkaroon ng pagpupuno sa inyo. Mga lalaki na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Kasama ngayon yung mga leader mo sa iglesia. Aalalahanin mo. Yan na mabubuo dyan ngayon yung pag-ibig sa kapatiran. Nakikita mo yung magiging bunga pag namamalagi yung pag-ibig sa kapatiran, Sis Luz? Opo, Brad Eli, lahat po ng anggulo covered na po talaga nito pag namamalagi ang pag-ibig sa kapatiran mula sa leader, yung aalalahanin yung nagpupuno, tapos hanggang sa mga nakatanikala, mga manggagawa, tapos po yung mag-asawa, yung buong kapatiran, hindi umiibig sa salapi, tapos lahat na po, covered na po nito. Taga-ibang lupa. Opo, pati taga-ibang lupa. Kapatid galing sa ibang lupa.
at pati yung magkakapatid na nasa isang lugar. Kasi sa Hebreo sinasabi yan mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Nakikita mo ba yung punto ko ron, kapatid na Mel? Malawak po pala, kapatid na Eli. Ako po, ngayon ko lang po napansin po ito na mula sa uno, kaya nga po pala ipinadiretso niyo po yung pagbabasa, kapatid na Eli, kasi may may ipinakikita po si San Pablo kung paano po ang nagiging resulta o epekto pagka ang pag-ibig nandiyan po nasa kapatiran, kapatid na Eli, kasi lahat mula po sa individual na kapatid hanggang sa mag-asawa, hanggang sa nangunguna sa mga mangangaral nga po ng Diyos, sama-sama po lahat, kapatid na Eli. Nandun po yung pag-iral po nung malasakit, yung tunay pong pakikisama sa mga kapatid. Pati po nga sa taga-ibang lupa, damay na o kaya sakop na, pagka ganito po ang pangyayari na pagkakaroon ng pananatili ng pag-ibig na itinuturo po ng Biblia, kapatid na Eli. Napakaganda ng bunga pagka mamalagi yung pag-ibig sa mga kapatid Yung asawa, matututong umibig sa asawa, lalo na kung kapatid yung asawa niya, di ba? Alam niyo mga kapatid, kaya kailangan yung pananatili ng pag-ibig sa kapatiran. Yung pag-ibig sa kapatiran, pag-ibig sa Diyos yun Alam mo ba yon, Sis Luz? Opo, Brad Eli, pag-ibig sa Diyos ang pag-ibig sa kapatiran. Kasi po, utos po ng Diyos yun na ibigin ang kapatiran. Ang pagsunod sa utos ay pag-ibig sa Diyos. Kaya pag-ibig sa Diyos yun, yung pag-ibig sa kapatiran, ang Diyos kasi may tatag ng kapatiran 68 ng awit. Pinapagmamag-anak ng Diyos ang mga nag-iisa. Kanyang inilalabas sa kaginhawahan ang mga bilanggo. Ngunit ang mga Pinapagmamag-anak ng Diyos ang mga nag-iisa. Mag-isa ka lang sa buhay, ulila ka. O babaeng bao ka, walang anak, walang apo, walang magmalasakit sa'yo. Pero dahil sa kapatiran, may lilingap sa'yo, di ba? Totoo po yun. Ulila ka. Pero dahil sa kapatiran, meron kang parang magulang na nagmamalasakit sa'yo, tama? Tama po. Tinakwil ka ng pamilya mo. Nung itatag ng Diyos ang kapatiran, ginawa tayong magkakamag-anak. Pinagmamag-anak ng Diyos ang mga nag-iisa. O hindi ba ang Diyos ang nagtatag ng kapatiran? Opo, totoo po. Siya po ang nagtatag ng kapatiran. Minalasakit mo at minahal mo ang kapatiran, mahal mo ang Diyos. Amen. Dahil siya ang nagtatag ng kapatiran. Ngayon, sa pagmamahal sa kapatiran, even if sometimes you have to suffer. Even if sometimes you have to lose a part of your money or property, sa Biblia, ang aral dyan, ang pag-uusap ng kapatiran, ang sabi, isang pagkukulang sa inyo, ang kayo-kayo rin ay magkaroon ng usapin sa isa't isa. Hindi pala dapat may usapin ng kapatiran sa isa't isa. Paano mangyayari? Bakit hindi bagkus niyong tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Pagkaalang-alang sa kapatiran, nadaya ka ng kapiraso, tiisin mo na. Nagkasala sa iyong kapatid mo, tiisin mo dahil sa pagmamahal mo sa kapatiran para manatiling buo. Naintindihan mo, Brad Mel? Amen po, kapatid na Eli. Yung iba, konting bagay lang, hindi maipagparaya sa kapatiran Sabi nga ng kapatid na Daniel kanina, kung may pag-ibig ka sa kapatiran,
Abay, hindi sasama ang loob mo na hindi ka nakaupo. Yung wala kang naupuan. Eh, iba, mag-aaway daw yata dahil nag-aagawan sa upuan, di ba? Islus? Opo, meron nga pong ganong instance po dati. Ngayon wala na, no? Wala naman na po, Wala awa naman. ng Diyos. Oo. Salamat sa Diyos. Kasi, ang aral sa atin, pagkasa gitna ng kapatiran, kung konting bagay lang naman, di naman makangahulugan ng kapahamakan mo, madaya ka na. Tiisin mo na kalikuan. Eh, kapatid yan eh. At saka alang-alang sa kapatiran. Pero kung hindi ka parang mahapayang gata, konting pagkakamali ng kapatid mo, sisiraan mo na ng puri, tapos kung ano ang nagagawin mo, na kakaiba, kakatwa, hindi ka bahagi ng kapatiran, wala kang espiritu ng kapatiran. Naintindihan mo? Luz? Opo. Awa ng Diyos, naintindihan po namin. Pero pag namamalagi yung pag-ibig sa kapatiran, makakatiis tayo na, total, konti lang naman yung nakakatiis tayo. Total na, konti lang naman yun sa nautang sa'yo na hindi na nakabayad, patawarin mo na, kapatid. At para makapagdulot ka pa ng ginhawa, no? Alam mo yung kapatid, hirap talaga, nakita mo, hindi makabayad, lapitan mo na. Ang sasabihin mo, sabi mo, kapatid, yung utang mo, pinapatawad ko na, huwag ka na mag-alala. Nako, napakalaking kaligayahan sa Diyos yun. Sis Luz. Amen po. Sa kapatid mo, sabihan mo pa lang, ikaw, manunuba ka talaga, hindi ka na makakaulit. Sabi. Hindi ganun ang matwid. Ang matwid, nasuba na, uulit pa. Basahin mo yung kawikaan, Sis Luz. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matwid ay nahahabag at nagbibigay. Hindi na nga naisoli pero yung matwid, magbibigay pa rin uli. Diba? Opo. Kung tayo nagmamalasakit sa kapatid, bawa, nakahiram, di nakasoli, talagang gipit. Humihiram uli sa'yo. Huwag mong tatalikdalan sa'yo ng utang. Gipit lang talaga Pero pag nagwawalang niya, iba na yun. Pero kalma, nakita mo, gipit lang talaga, di nakabayad. Magparaya ka na kapatid. Alam mo kung bakit? Ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Sabi ng Diyos, maawa ka na dyan. Sa akin mo na i-charge. Sabi ng Diyos. At pagka sa Diyos mo i-charge, naku, maniwala kang napakarami mong benepisyo. Biro mong nagkautang sa iyo yung may-ari ng lahat ng bagay, Sis Luz. Opo, totoo po yun. Naku, napaka... 9:17 ng kawikaan. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kita mo, ang Diyos ang magbabayad sa iyo, kapatid. Pagka mayroong hindi paano ka ngayon magre-rebelde na hindi ka nabayaran? Kung mananampalataya ka, pag hindi ka nabayaran at hindi ka naman mamamatay pa sa gutom, matutuwa ka. Sana may dumating na pagkakataon, may marinig ako dyan, tatayo. Nagpapasalamat po ako, kasama po ako sa February celebrant dahil hindi po ako nabayaran sa utang ng isang nangutang sa akin. Salamat po sa Diyos at ako'y nagkaroon ng pagkakataon na mapautang ko ang Panginoon. Sana makarinig ako ng ganun. Na nagpapasalamat dahil hindi siya nabayaran. Dahil sa pananampalataya, ang hindi nagbayad sa kanyang tao, babayaran naman ng Panginoon. Nakarinig ka na ba ng ganon, Sis Luz? Wala pa po. Wala pa po ako narinig na gano'n. Maghintay ka, ha? Salamat po, merong kapatid na hindi nagbayad sa akin. Naalala ko po ang salita ng Biblia na ang naawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon, kahit hindi niya po ako bayaran, pinatatawad ko na siya. Salamat po sa Diyos. Mapakagandang marinig ng Diyos yun. Sis Luz,
Opo. Bakit hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? Bakit hindi kayo bagkus padaya? Yon. Kaya ngayon, baka naman sabihin ng iba, bakit ayaw tiisin ni Brad Eli yung nagnakaw ng abulian sa biga? Ibang usapan yon. Ang kausap doon ang Diyos, hindi ako. Pag tiniis ko yon, madadamay tayong lahat. Para wag tayo madamay lahat, dapat kastiguhin yon. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, iba po yun. Hindi naman po yun ang utang. Nalagang bagay yun eh. Hindi naman natin personal yun. Kung personal kung pera ninakaw mo, okay lang sa akin yun eh. Di ba? Pero sa Diyos, hindi okay yun eh. Tinalagang bagay, napakasagrado nun. Nadadamay ang buong kapatiran pagka atin yung papahintulutan. Kaya pagka nananatili yung pag-ibig, walang dimandahan sa kapatiran. Pag nananatili ang pag-ibig, ang mag-asawa, nag-iibigan, magkakatapat sila sa isa't isa. Pag nananatili ang pag-ibig, mahal ng miyembro ang manggagawa. At pag nananatili ang pag-ibig, mahal ng manggagawa ang mga miyembro. Ang bunga ay ang kaluguran ng Diyos. Pag kami pag-ibig, even if we have to be defrauded, kahit madaya tayo, kahit maagrabyado tayo, pag may pag-ibig, okay pa rin. Walang problema, Sis Luz. Ang dapat lang nating isipin ganito, magkano nadaya sa iyo nung kapatid? Bawa, 20,000, Sis Luz, nadaya ka. Opo. Yung kapatid na landaya sa'yo, di naman niya sinasadya. O kaya wala naman siya talagang maibayad, kaya hindi makabayad. Ang pinakamaganda ron, patawarin mo na eh. Wala siyang magagawa eh, patawarin mo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Double blade yun eh. Ano pong ibig sabihin, brother? Yung kapatid na pinatawad mo, makukuha mo ang loyalty niya eh. Opo. Ang paggalang niya, tama? Tama po. Kaya, kahit na yun tuksuin pa ng ibang mga relihiyon, hindi aalis yun. Dahil nakaramdam siya ng pagmamahal sa kapatiran. Tama? Tama po. Yun ang isang blade nun. Yung isa po. Ang isang blade nun, yung 20,000, hindi katumbas ng kaluluwa nun, lalo na kung may asawa at anak pa yun. Opo. Gaano ba kahalaga ang isang kaluluwa? 15:7 ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Gaano kahalaga para mapasaya mo ang langit? Mapapasaya mo ba ang langit ng 20,000? Hindi po. Pero sa isang kaluluwang mahirap na hindi makabayad ng utang pero nagbalik loob sa Diyos, natutuwa ang langit. Naintindihan mo, Sis Luz? Amen po. Halaga ang isang kapatid. Kaya alang-alang sa kapatid, matuto tayong magpatawad. Alang-alang sa isang kapatid, matuto tayong magpadaya. Para maging kapatid siya na hindi aalis sa kapatiran, na napamahal na sa kanya dahil marunong sa kanyang magmahal. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin. Sana naintindihan ng lahat ng kapatid. Pamalagiin natin ang pag-ibig sa kapatiran, hindi lang sa isa, sa dalawa, kundi sa kapatiran, sa buong kapatiran. At bahagi ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapatiran, huwag tayong madamay sa masasamang gawain ng kahit na sino.